Hello po mga ka-crypto. Sa video na ito ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa pag-break ni Bitcoin sa presyong $102,000. Ano kaya ang nagdala ng ganitong pagtaas? Paano nakakaapekto ang Coinbase Premium Index sa galaw ng merkado? At ano ang ibig sabihin nito para sa atin bilang mga Pinoy crypto traders at investors ni Bitcoin? Ayan po ang ating pag-uusapan sa video na ito, pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer. Ang video po na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Simulan po natin sa kung ano ang Coinbase Premium Index at bakit po ito mahalaga. Unahin natin ang Coinbase Premium Index. Ang index na ito ay sumusukat sa presyo ni Bitcoin sa Coinbase kumpara sa iba pang mga crypto exchange. Kapag mas mataas ang presyo sa Coinbase, nangangahulugan ito na mas maraming US-based buyers ang bumibili ng Bitcoin kaysa sa ibang bahagi ng mundo. Nitong nakaraang linggo, ang Coinbase Premium Index ay tumaas at nag-cross sa 14-day Simple Moving Average or SMA-14. Ito ang unang beses na nangyari ito sa loob ng halos isang buwan. Ang ganitong crossover ay karaniwang senyalis ng muling pagbabalik ng interes ng US buyers na nagdala ng mas mataas na demand para kay Bitcoin. Ayon sa CryptoQuant, nang mag-cross ang index na ito, ang presyo ni Bitcoin ay nasa $98,100. Kasunod nito, tumaas ang presyo ni Bitcoin ng 4%. Umabot sa $102,000. Noong November 2024, ang parehong senyales ay nagdala ng pagtaas ng presyo mula sa $69,000 papuntang $108,000. Ipinapakita nito na ang index na ito ay may potential na magsilbing predictor ng future price movements ni Bitcoin. Ano naman kaya ang nagdulot sa pag-angat ng presyo ni Bitcoin? Balikan natin ang mga pangunahing galaw ni Bitcoin. Sa pagsapit ng bagong taon, tumaas ang presyo nito sa $96,000 ngunit bumagsak agad sa $93,000. Matapos ang mabilis na rebound, muling umakyat ang presyo sa $97,000 noong January 2. Sa loob lamang ng ilang araw, umabot ito sa $101,866 at tuluyang nag-break sa $102,000. Sa nakalipas na linggo, nakapagtala ito ng mga 10.17% na pagtaas na nagpapakita ng matibay na momentum. Ano naman ang papel ng on-chain data? Ayon sa on-chain data, mula sa Into the Block, 95.11% ng Bitcoin wallet addresses ay nasa kita ngayon. Ibig sabihin, halos 51.35 million holders ang bumili ng Bitcoin sa mas mababang presyo. Sa kabilang banda, 1.46% lamang ng addresses ang nasa pagkalugi, habang 3.43% naman ang break-even. Ang data na ito ay nagpapakita na mababa ang posibilidad ng capitulation-driven selling pressure o pagbenta dahil sa takot sa pagkalugi. Kapag mas maraming holders na ang nasa kita, mas malaki ang tsansa na mag-hold sila ng kanilang mga Bitcoin na nakakatulong para mapanatili ang upward momentum ng presyo. Ano naman ang sinasabi ng derivatives market? Bukod sa spot market, ang derivatives market ni Bitcoin ay nagpapakita rin ng bullish sentiment. Ang open interest ay tumaas ng 2.69%, umaabot sa 57.81 billion noong January 6. Ang long to short ratio ay lumampas sa threshold na 1 na nangangahulugan na mas maraming traders ang pumipili ng long positions kaysa sa short positions. Ang funding rate na kasalukuyang nasa
0.0103% ay nagpapakita na ng mga traders ay handang magbayad ng premium upang mapanatili ang kanilang bullish bets. Ang lahat ng ito ay nagpapahiwatig na maraming traders ang naniniwala sa patuloy na pagtaas ng presyo ni Bitcoin. Ano ang epekto nito sa ating bilang mga Pinoy crypto traders or investors ni Bitcoin? 1. Pagkakataon para sa kita. Ang kasalukuyang bullish trend ni Bitcoin ay maaring magbigay ng malaking kita sa mga nag-hold kay Bitcoin. Kung ikaw ay matagal nang nag-i-invest, ito na ang panahon upang suriin ang iyong portfolio. Pangalawa, mas mataas na interes sa crypto. Ang balitang ito ay maaaring magdala ng mas mataas na interes mula sa Filipino investors, lalo na't mas napapansin na ngayon ang global adoption ni Bitcoin. Pangatlo, pag-iingat sa volatility. Bagamat nakakaengganyo ang mataas na presyo, tandaan na ang crypto market ay nananatiling volatile. Ang mga biglaang galaw sa presyo ay maaaring magdulot ng parehong malaking kita o pagkalugi. At ang pang-apat, pag-unlad ng lokal na crypto ecosystem. Ang pagtaas ng demand kay Bitcoin ay maaaring magdala ng mas maraming investment opportunities at crypto-related businesses dito sa Pilipinas na magpapalakas sa ating ekonomiya. At ngayon, ano po ang aking masasabi tungkol dito? Para sa akin, ang pagtaas ni Bitcoin sa $102,000 ay isang magandang indikasyon ng muling pagbabalik ng kumpiyansa ng mga investors, lalo na sa US market. Gayunpaman, mahalaga pa rin ang pagiging maingat at maalam sa pag-i-invest. Ang ganitong bullish sentiment ay hindi garantiya ng tuloy-tuloy na pagtaas, kaya dapat ay laging handa sa anumang senaryo. Ang pinakamagandang gawin ay mag-diversify ng portfolio, mag-research ng mabuti, at mag-set ng realistic na goals. Tandaan, ang tagumpay sa crypto ay hindi lamang nakadepende sa galaw ng presyo, kundi pati rin sa tamang diskarte at mindset. At hanggang dito na lamang po sa video na ito, mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Maraming pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.